Breaking news mga kabayan, Leviste, hinamon ang DPWH na sila mismo ang maglabas ng resibong iniwan ni Cabral. Ano ang nilalaman nito? At bakit sinasabing magdudulot ito ng wide-ranging consequences kapag isinapubliko? Pangalawang breaking news, isang bago at nakakagulat na anggulo sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Isang engineer na itinangging malapit sa kanya na tuklasan ang koneksyon. Pangatlong breaking news, isang grupo ng mga kongresista nagsama-sama para pag-usapan ang investigasyon sa pagkamatay ni Yusek Cabral na tila isang teleserye. Ano ang panawagan nila? At panghuli, isa na namang kontratista ang bumigay sa pressure ng gobyerno at nagsimula ng magsauli ng pera. Malaking halaga na umikot sa korupsyon. Gaano kalaki ang kabuang halaga nito? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mula sa mga dokumentong naisusumite, ang Web of Connections sa likod ng flood control scandal ay lalo pang lumalawak at nagiging mas komplikado. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, isang bagong investigasyon ang naglantad sa isang malalim na ugnayan sa pagitan ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at ni Engineer David Sanchez. Sa unang tingin, ang kanilang koneksyon ay tila propesyonal lamang. Pareho silang naging mataas na opisyal ng Philippine Institute of Civil Engineers o PICE. Sa katunayan, nang tanungin si Sanchez tungkol dito, itinanggi niya ang anumang personal na relasyon. Ayon sa kanya, magkakilala lang sila dahil pareho silang naging national officer ng organisasyon. Ngunit sa mas malalim na pagsisiyasat, isang mas mabigat na koneksyon ang kanilang natuklasan. Lumabas sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission na si David Sanchez pala ang dating general manager at isa sa mga incorporator o nagtayo ng Spider One Construction Company noong 2017. At hindi ito isang ordinaryong kumpanya. Mula 2018 hanggang 2025, ang Spider One Construction ay nakakuha ng 37 DPWH contracts na may kabuuang halaga na 5.8 billion pesos. Isang nakakalulang halaga ng mga proyekto na nakakalat sa iba't ibang parte ng bansa at ang pinakamarami ay nasa Cordillera Region. Kabilang pa sa mga proyektong ito ang construction ng Benguet Convention Center noong 2024. Isang proyektong iniuugnay naman kay Congressman Eric Yap, pero dito na binitawan ng investigasyon ang tunay na pasabog. Ang detalyang direktang nag-uugnay sa lahat ng mga manlalaro sa isang napaka-kritikal na lokasyon. Naalala nyo ba ang Ion Hotel sa Baguio, kung saan huling nag-check-in si Yusek Cabral bago ang kanyang pagkamatay? Ang hotel na dati niyang pag-aari at ibinenta sa business partner ni Congressman Eric Yap. Ayon sa mga dokumento, si David Sanchez pala ang presidente ng DM Holdings Capital Corporation noong 2022, ang mismong kumpanya na humahawak sa hotel na iyon noong ito ay kilala pa bilang Holiday Inn, bago pa man ito mabili at mapalitan ng pangalan. Isipin ninyo ang lawak ng koneksyon. Si Yusek Cabral na siyang sentro ng iskandalo. Si David Sanchez ang kanyang kasamahan sa PICE na siya ring dating general manager ng isang bilyonaryong construction company. Ang parehong David Sanchez ay siya ring presidente ng kumpanyang nagmamay-ari ng hotel kung saan huling nakita si Cabral. At ang hotel na iyon ay ibinenta sa mga taong konektado naman kay Congressman Eric Yap na ang isa sa mga proyekto ay ginawa ng kumpanya ni Sanchez. Isang masalimuot na web of connections na nag-uugnay sa mga tao, sa bilyon-bilyong pera at sa mismong lugar ng trahedya. Sa isang opisyal na pahayag, itinanggi ng Spider One Construction na mayroong anumang koneksyon si Cabral sa kanilang kumpanya. Itinanggi rin nila ang pagkakaroon ng anumang professional, business at personal relationship sa pagitan ni Cabral at ni Sanchez. Ngunit ang mga dokumento, ang mga kontrata at ang history of ownership ng hotel ay nagpapakita ng isang nakakabahalang pattern. Ang tanong ngayon, ang lahat ba ng ito ay isa lamang nagkataon? O isa itong malinaw na pruweba ng isang mas malalim at mas madilim na sabwatan sa likod ng isa sa mga pinakamalaking issue ng korupsyon sa ating panahon? Ang mga huling araw ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay patuloy na nag-iiwan ng mga misteryo at mga pasabog na posibleng magpabago sa buong takbo ng flood control scandal. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang panayam,
Inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kwento sa likod ng isang napakasensitibong listahan na nagmula mismo kay Cabral, isang listahan na hawak niya ngayon. Sa simula, kinwestiyon kung bakit kailangan pa ng go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon para ilabas ang mga dokumento. Dito na inilahad ni Leviste ang buong istorya. Ipinaliwanag niya na si Secretary Dizon mismo ang nag-utos sa DPWH na ibigay sa kanya ang mga file. Kaya naman, bilang courtesy o paggalang, hinahayaan muna niya ang ahensya na siyang opisyal na maglabas nito sa publiko at sa ibang ahensya ng gobyerno. Para sa kanya, ito ang tamang paraan para hindi questionin ang authenticity ng listahan. Kung ang DPWH mismo ang maglalabas, walang makakapagsabi na ito ay gawa-gawa lamang. At meron ng magandang progreso. Ayon kay Leviste, isang oras bago ang panayam, nakatanggap siya ng isang Viber message na nagkukumpirma na ang DPWH ay formal nang nagpadala at nagsumite ng mga nasabing files sa Office of the Ombudsman. Isang napakalaking hakbang sa laban para sa katotohanan. Pero paano nga ba napunta kay Leviste ang mga dokumentong ito na tila isa sa pinakaitinatagong sikreto ng DPWH? Ikinuwento niya ang kanyang naging paglalakbay. Bilang isang bagong halal na kongresista, nagsimula na siyang magtanong-tanong tungkol sa budget. Una siyang nakipag-meeting kay Yusek Cabral sa opisina nito noong June 11. Matapos noon, nagsulat siya ng formal na request noong Agosto at bumalik siya noong September 4, isang napaka-kritikal na araw dahil ito ang panahon na bago pa lang na-appoint si Secretary Dizon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ni Cabral noong Setyembre, isang tawag ang naganap. Tumawag si Secretary Dizon at sa tawag na iyon, siya mismo ang nagbigay ng basbas at nagdesisyon na ibigay kay Leviste ang mga dokumento, alinsunod na rin sa isinusulong nilang transparency at ang laman ng mga dokumento na hawak ni Leviste sa hard copy at soft copy ay isang bomba na naglalantad sa buong sistema. Para kay Leviste, 110% siyang sigurado na authentic ang mga dokumento. At base sa kanyang sariling pagsusuri sa mga proyekto sa kanyang distrito, lahat daw ng nakasulat sa listahan ay tama at tugma. Ang mga proyektong alam niyang ipinasok ng kanilang district congressman ay tama ang label. At ang mga proyektong ipinasok ng iba ay malinaw ding nakasulat kung sino ang nagpasok. Dito na niya idinetalye ang sistema ng allocable funds na nalantad sa mga dokumento. Ayon sa listahan, sa 721 billion pesos na NEP ng DPWH, 401 billion pesos daw dito ay allocable o pwedeng pagpilian ng mga district congressman. Ngunit mayroon pang 320 billion pesos na allocable sa iba. At sa listahang hawak niya, malinaw daw kung sino-sino itong iba na nagpapark ng kanilang mga proyekto sa iba't ibang distrito, tulad ng umano'y ginagawa ni Congressman Garjola. Bakit napakahalaga ng listahang ito? Dahil ayon kay Leviste, ito ang missing link. Sa kasalukuyan, kapag may natutuklasang ghost o substandard project, ang nakakasuhan lang ay ang kontraktor o ang mga DPWH engineer. Hindi raw natutukoy kung sinong politiko ang nagpasok at nagpondo ng proyekto sa budget. Ang listahang ito ang magiging susi para tuluyang mapanagot ang mga tunay na utak sa likod ng anomalya. Pero mayroon ding pangamba na baka masanitize o mabawasan ang mga pangalan sa listahan kung ang DPWH ang maglalabas nito. Para kay Leviste, mas maganda raw na ang ahensya mismo ang maglabas para maging opisyal ito. At kung may mabago man, may hawak siyang kopya para ikumpara at ibunyag ang anumang pagtatangkang pagtago ng katotohanan. At ang pinakamalaking pasabog sa lahat, ang mga pangalang nakasulat dito ay hindi lang mga kongresista. Ayon kay Leviste, kasama rin daw sa listahan ang mga senador, mga opisyal mula sa executive, mga cabinet secretary at undersecretary sa labas pa ng DPWH at maging ilang private individual. Isang malinaw na indikasyon na ang sistema ng budget insertion ay isang malawak na network ng sabwatan na kinasasangkutan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Ang sitwasyon ngayon ay isang malinaw na pag-abante. Ang mga dokumento ay nasa kamay na ng ombudsman. Ang tanong na lang, kailan ito isa sa publiko ng DPWH? At kapag lumabas na ang lahat ng pangalan, handa ba ang bansa sa magiging epekto nito sa buong sistema ng gobyerno?
Samantala, ang misteryo at pagdududa sa likod ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay tuluyan nang umabot sa bulwagan ng Kongreso. At dito, mga kabayan, hindi na ito basta usap-usapan lang. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, isang grupo ng mga lehislador na kilala bilang mga walang takot na kritiko ng korupsyon ang formal nang naghain ng House Resolution na naglalayong imbestigahan ang buong pangyayari sa likod ng kanyang sinapit. Isang hakbang na malinaw na nagsasabing hindi sapat ang mga paunang paliwanag at hindi dapat magtapos ang kwento sa isang simpleng konklusyon. Sa isang press conference na puno ng tensyon at mabibigat na pahayag, nagsama-sama ang ilang mga co-author ng resolusyon, sina Akbayan Representative Chel Jokno, Percy Shendanya, Dada Ismula, dating senador at ngayoy ML party list na si Leila de Lima, Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, 1st District Representative Leandro Leviste at Caloocan Representative Igay Erice. Iisang mensahe ang kanilang binigyang diin. Ang pagkamatay ni Cabral ay hindi maaaring ihiwalay sa mas malaking konteksto ng flood control scandal at ng sistemang matagal nang binabalot ng katiwalian. Para kay Congressman Egay Erice, ang buong pangyayari ay parang isang Korean political thriller. Puno ng misteryo, bigla ang mga pangyayari at mga tanong na walang kasagutan. Ngunit ang mas masaklap, ayon sa kanya, ito ay hindi katang-isip, ito ay totoong buhay. At sa kwentong ito, ang biktima ay hindi lamang si Catalina Cabral, kundi ang buong sambayan ng Pilipino na patuloy na ninanakawan ng pondo para sa kanilang kaligtasan at kaunlaran. Nag-warning ang mga lehislador na kung hindi ito maiimbestigahan ng malalim at patas, magpapadala ito ng isang napakadelikadong mensahe sa lipunan na sa Pilipinas, ang mga taong masyadong maraming nalalaman ay maaaring ituring na disposable, habang ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan ay nananatiling untouchable. Isang mensaheng sisira hindi lang sa tiwala sa gobyerno, kundi pati sa loob ng mga susunod pang posibleng testigo. Isa rin sa mariing kinwestiyon ng grupo ang tila napakaagang konklusyon ng DILG na walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. Para kay Leila de Lima, napakaraming butas sa naratibo. Mula sa eksaktong oras ng pangyayari, sa galaw ni Cabral bago ang trahedya, hanggang sa magkakasalungat na detalye sa testimonya ng driver. Ayon sa kanya, sa isang kasong ganito kabigat, ang pagmamadali sa konklusyon ay kasing panganib ng mismong krimen. At dito na niya binitawan ang isa sa pinakamabigat na tanong. Bakit daw hindi agad sinigurado ng mga ahensya ng gobyerno ang mga dokumento at asset ni Cabral? Ang kanyang mga ari-arian, ayon sa batas, ay maaari pang bawiin ng Estado sa pamamagitan ng asset forfeiture. Ngunit sa mga unang araw matapos ang kanyang pagkamatay, tila hindi ito naging prioridad. Isang kapabayaang maaaring magbura ng mahahalagang ebidensya. Kaya malinaw ang kanilang panawagan. Isang malalim, komprehensibo at tunay na independent na investigasyon. Kasabay nito, hinihiling nila sa gobyerno na agad isecure ang lahat ng testimonya, dokumento at ebidensya at higit sa lahat, ilagay sa ilalim ng proteksyon ang lahat ng posibleng testigo para masigurong wala ng susunod na katahimikan, pagkawala o trahedya. Para naman kay Manggagawa Party List Representative Sonny Matula, ang sinapit ni Cabral ay isang masakit ngunit malinaw na patunay kung bakit kailangan ng maipasa ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICA-IC Bill. Kung meron lang daw isang tunay na independent na komisyon, hindi kontrolado ng politika at may sapat na kapangyarihan, mas maaga sanang naprotektahan ang mga testigo at mas mabilis na nahubaran ng maskara ang mga nasa likod ng katiwalian. Ang tanong ay hindi na lang kung ano ang nangyari kay Catalina Cabral. Ang mas mahalagang tanong, handa ba ang sistema na harapin ang katotohanan kahit pa may matataas na pangalan ang masangkot? Dahil sa laban na ito, ang pananahimik ay hindi neutral. Ito ay panig. At ang Kongreso sa ngayon ay nagsasabing hindi pa tapos ang kwento. Dahil dito, iginiit niya na hindi maaaring maghugas kamay ang Administrasyong Marcos sa nangyari kay Cabral.
Ang mga panawagang ito mula sa Kongreso ay isang malinaw na hudyat na hindi basta-basta matatapos ang kwento ni Catalina Cabral sa isang simpleng autopsy report. Ang kanyang pagkamatay ay naging isang sigaw para sa mas malalim na pananagutan at mas matibay na proteksyon para sa mga taong handang isiwalat ang katotohanan. Sa issue at sugat ng katiwalian na ating kinakaharap, ang domino ng korupsyon sa DPWH ay patuloy na bumabagsak at sa pagkakataong ito, isa na namang kontraktor ang nagsimula ng makipagtulungan sa gobyerno. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, kinumpirma mismo ng Department of Justice na nagsauli na ng pera ang government contractor na si Sally Santos. Si Santos ang may-ari at manager ng Sims Construction Trading, isa sa mga kumpanyang unang idinawit sa malawakang flood control scandal. Ang halagang kanyang isinauli, 15 milyong piso. Ayon sa DOJ, ang pagsasauli ni Santos ay bahagi ng isang restitution agreement na kanilang napagkasunduan. Isang malinaw na hakbang para makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit ang 15 milyong piso na ito ay tila maliit na bahagi lamang ng buong halagang nakuha. Kung maalala natin, si Santos na mismo ang umamin noon na nag-deliver siya ng pera sa DPWH mula pa noong 2022. At ang kabuuang halaga na kanyang sinabi ay umabot sa 1 bilyong piso. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magkano ang kabuuang halaga na pinababalik ng gobyerno kay Santos at kung ano ang magiging implikasyon ng kanyang pagsasauli sa kanyang mga kaso. Ang paglutang ni Santos, kasunod ng iba pang mga opisyal na nagsauli na rin ng pera, ay isang malinaw na indikasyon na ang pressure mula sa gobyerno ay epektibo. Ang tanong ngayon, sa total of 1 billion pesos na nasilip sa kanya, magkano pa ang kanyang ibabalik? At sino-sino ang mga opisyal na kanyang ididiin?